Guys, welcome po. So, ito po yung kauna-unahang video natin sa YouTube channel natin na ito. So, bago ang lahat, bago tayo magsimula para sa mga future sessions natin, bago tayo magsimula sa mga sessions natin sa pagko-coding, yung unang gagawin natin is install muna natin yung text editor na kailangan natin na gagamitin natin along the way. So, ano ba yung text editor? So, yung text editor po is dito po tayo nagta-type ng mga codes natin para makagawa tayo ng isang application. Okay, actually pwede tayong mag-code sa Microsoft Word or sa Notepad, no, ng Windows ng laptop natin. Pero yung kaibahan natin ng text editor is meron siyang syntax highlighting. Yung nagko-color po yung mga words like variable names, may ibang kulay siya sa mga numbers, sa boolean or sa true or false, may ibang ano siya, uh, naka-highlight talaga yung specific syntax for that language. Okay? Another one is naka-auto indent siya. May indentation, parang example lalo na kapag naka-Python ka, yung indentation talaga yung pinaka-importante doon, no? Importante sa Python. Okay, ano pa? Maganda siya kasi pwede ka rin makadetect ng error sa program mo. Okay, while nagta-type ka, makikita mo kung example sa JavaScript, this variable is not defined sa top, so mag-error siya. Okay, tapos hindi katulad doon sa sa Microsoft Word kapag nagko-code ka doon, yung error na makikita mo is wrong grammar or mali yung spelling. Pero dito, nakikita mo yung yung error pag pag i-compile siya, makikita mo yung error. Okay, so yung suggested ko po na text editor para sa pagpo-program sa natin na ito sa mga future videos natin is yung Visual Studio Code. Okay, so maybe ito na yung pinakasikat na na ano ba yan? Text editor sa pagpo-program kasi po andito yung yung extensions. Okay, so yung napaganda ng extensions kasi kapag di mo nagustuhan, yung example, naka-JavaScript ka, di mo nagustuhan kung yung word suggestions, di mo nagustuhan. So, makakahanap ka doon sa extensions. So, yung mga themes, andito din. Actually, pakipakita ko sa inyo mamaya kung ano yung tinutukoy ko doon sa extensions. Okay, so Visual Studio Code, ginawa po ito ni Microsoft. Gamit po yung Electron. JavaScript po to siya, no? JavaScript tsaka HTML, CSS siya ginawa. Okay, so using the Electron technology. Okay, tapos meron siyang Node.js behind. Okay, kaya nakakasave siya ng mga files. Okay, so biruin nyo, JavaScript yung gamit, tapos nakagawa ng text editor na napakaganda. Okay, so another one na may recommend ko is yung Sublime Text. Pero bago yan, punta muna tayo dito sa Google Chrome natin. So, ito, type nyo lang po yung Visual Studio Code, tapos yung first link na lalabas, open nyo lang yan. Okay, so Visual Studio Code, open nyo lang yan, tapos pupunta kayo dito sa sa visualstudiocode.com, code.visualstudio.com na website. Okay, so ito siya, naka-version 1.73 na siya. So, kapag ito, click nyo lang tong download button nito. Kapag di niya na auto-detect yung operating system niyo, click nyo lang tong drop-down button, piliin nyo lang po yung itong Windows nyo. Windows, kapag naka-Windows laptop kayo. Okay, so i-download nyo siya, install nyo siya. Magaan lang yan siya guys, mabilis lang siya ma-download. Mabilis lang siya ma-install, magaan lang siya. Kung, hindi katulad ng mga IDE or yung mga integrated development environment katulad ng Android Studio na mabigat talaga siya guys. Kasi IDE na nga siya, mabigat talaga siya. So, another one na may recommend ko sa inyo is itong Sublime Text. So, same pa rin, type nyo dito yung Sublime Text, tapos punta kayo dito sa Sublime Text na website. So, ito siya, same pa rin. Piliin nyo lang po. Mag-auto-detect lang naman siya ng operating system niyo. So, yung Sublime Text po guys, dati, dito pa ako unang nagko-code sa Sublime Text para sa website development. Okay, so, maganda siya para sa akin. Kahit ngayon, gumagamit pa rin ako ng Sublime Text paminsan-minsan kasi magaan. Okay, sobrang gaan. Magaan na nga yung Visual Studio pero mas magaan pa talaga yung Sublime Text. So, ngayon Sublime Text 4 na tayo, pero dati yung ginagamit ko ito, Sublime Text 3. Okay? Sublime Text or di ko alam kung 3 or 2. So, matagal na yun guys, matagal na. Okay, so maganda din siya kasi magaan. Okay, pero dito tayo mag-focus sa Visual Studio Code kasi ang daming features na nagagamit natin sa pagpo-program natin. Okay, kapag na-install na siya guys, i-open lang po natin yun. Try natin titingnan kung anong meron dito sa Visual Studio Code. So, pag open nyo sa kanya, okay, kapag wala pang project, ito yung unang lalabas. So, guys, yung makikita nyo, ito yung natin, mga main navigations natin. So, ito siya is yung Explorer. Kapag pinutin nyo yan, madi-display dito yung natin. Yung folder, yung current working directory natin, yung mga files, mga folder natin. Okay, yung mga assets natin. Tapos, meron dito yung source control kapag naka-install yung Git repository dito. Okay, so meron din run and debug. Ito yung sinasabi kong extensions kanina. So, ayan siya guys, extensions. Okay, so ito yung naka-install yung extensions ko. So, ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano tayo mag-install dito. Tapos,
kung ano yung suggested ko na extension na gagamitin nyo. Tapos meron dito Atlassian. So, in-install ko kasi yung Atlassian kasi ginagamit siya sa company na pinagtatrabawan ko. So, naka-Bitbucket kasi kami instead of Git repository. Pero ano naman sila, at the back, connected pa rin sila, naka-Git repository pa rin. Pero ito siya naka-enterprise. Okay, search, tapos dito sa baba account, tapos ito is, yung settings natin. Okay, so dito siya, wala pang laman kasi wala tayong working directory. So, pwede natin i-close to siya kasi dito tayo mag-focus sa Explorer natin. Okay guys, so dito sa Explorer natin, wala pa tayong no folder open. So, pwede tayo mag-open ng folder or clone Git repository. Pero itong clone Git repository for the advanced learners, pero sa open folder muna tayo. So, create tayo ng folder. Dito muna tayo sa desktop. Makikita nyo dito sa desktop. Tapos, open lang po natin itong projects. Okay, so example projects natin. Gagawa tayo ng bagong folder talaga para sa project. Sample project. Yan. Sample project, tapos create natin. Tapos open natin yung folder na yan. So naka-open na siya doon sa folder natin, sa working directory natin, is yung folder na sample project. Yan siya guys. So wala pa siyang laman kasi wala nga ang laman yung sample project na folder na ginawa natin. So pwede tayong gagawa dito ng files. So kapag naka-website development tayo, example, pwede pindutin itong itong button na yan, new file. Yan. So pwede natin gawing index.html. Yan siya. So yan, nakagawa na ako ng first file ko, index.html. Okay, so pwede rin gagawin nyo dito sa sa baba. So right click nyo lang itong part na to, tapos new file, sasabihin natin main.js kapag JavaScript file naman. So meron na tayong dalawang file dito, index.html pati main.js. Okay, so kapag may folder naman, walang problema, pwede nyo pindutin itong new folder na to na icon. Pwede rin right click tapos new folder, sabihin natin images. So img lang po yung pangalan ko sa kanya. So folder na yan. Okay? So, yan siya guys. So, kapag gumagawa kayo dito ng website, so ito po yung dito po yung natin, yung mga files na naka-open sa taas. Okay, tapos open editor sa nito rin, nakamarka siya. Kapag marami na masyado dito, so dito din sa taas siya guys, para siyang Google Chrome. So, meron yung mga tabs dito. So, tab for index.html, meron ding tab for main.js. Okay, so dito sa index.html natin, pwede na tayo mag-type ng mga ng HTML na elements or mga tags. Okay, so another one dito sa natin sa main.js, so same pa rin, no? Same pa rin. Okay, pwede din natin siya ma-split para makikita natin side by side. Split right, left, down or up. So right, makikita, tingnan nyo guys. O, di ba maganda? Yan siya guys. So nakikita natin. Okay, pwede tayo mag code dito, tapos dito din sa kabila makikita natin siya. So example, may ni-reference tayo dito, tapos dito makikita din natin. Okay guys, so more than that, dito tayo sa extensions. Yung sabi ko kanina, yung extensions na kapag naka-website development kayo, so first stage of learning programming is itong live server. Yan, so install nyo guys, live server. So, ang maganda sa live server is, kapag may changes tayo sa file, lalo na kapag naka-website development tayo, kapag may changes tayo dito sa file, automatic niya i-reload. So, for website development lang man talaga ang live server. So, example guys, papakita ko sa inyo. So, close muna natin. Ayan, so ito yung HTML natin, nakagata kanina. Maglagay ako dito ng H1 tag, H2 pala. So, example, this is a title. Okay, title. Okay guys, so, naka-install tayo ng live server. Yan, tingnan nyo. Tapos, open ko lang dito sa Explorer. Tapos, dito, pag right-click ko sa index.html, meron dito open with live server. So, yung live server class, guys, kapag may changes sa file na index.html, nagre-reload po siya kaagad. So, hindi ka na mag-refresh doon sa website or sa Google Chrome. So, try natin, open with live server. Yan siya. So, i-open niya po yung Google Chrome. So, ito na. Ito na yung natin. Yung website natin. So, first website natin. Okay, so, try natin baguhin to siya. Sabihin natin, this is, okay, edited. Yan, ni-save ko siya guys, automatic na save na, na siya, nag-reload. Okay, so yun po yung live server. So paano natin install yung live server? So punta tayo dito sa extension, search lang po natin dito, live server. Yan. So yung live server, hahanapin niya po. So medyo mahina yung internet ko, so itong pinakaunang lumabas, ito po yung install ninyo. So kung pindutin nyo yan siya, meron man siya dito, install, or ano ba yan? Meron siya install button dito. Example, itong sa baba, live server. Yan, may install button siya. Pero ito yung sa taas yung install nyo. So guys, yun po yung run through natin para sa sa text editor na gagamitin natin.
Okay, so maraming salamat po. So sana tuloy-tuloy yung panonood niyo dito kasi lahat ng mga videos, lahat ng mga lessons na gagawin ko dito is napakasimple. Gagawin ko siya as simple as possible na maintindihan ng lahat. Okay, so friendly din po natin yung gagawin yung mga videos natin. So maraming salamat guys. Sana tulungan niyo ko at tulungan ko din kayo. Sana mag-give and take tayo para sa mga future videos pa para tuloy-tuloy yung pag-learn natin. So, I assure you guys na darating na panahon, mga maybe ilang buwan from now, makakagawa na kayo ng app na pwede nyo may upload sa Play Store kapag under development. So, tuturuan ko kayo lahat-lahat. So, napakasimple. Yung language na gagamitin natin is JavaScript. So, guys, maraming salamat sa susunod natin na pagkikita. Maraming salamat po.